I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. So sa part 1 ng video na to, pinakita ko sa inyo ang bagay na wala pa nakakagawa sa lahat ng mga naging presidente sa kasaysayan ng mundo. Yung may napasuko ang presidente ko ng 1.3 million na drug pushers and drug users in 1 year. Epic yun. At sa part 2 naman, hinighlight ko ang mga bagay na nagawa ng presidente ko na naging suntok sa mga pagmumuka ng mga basura sa gobyerno. Kung ano-ano yon, panoorin na lang yung part 2. So ito na po yung part 3 ng first year achievement ng pinaka-the best na presidente sa buong mundo sa panahon ngayon. At iisa-isahin po natin buwan-buwan mula July 2016 hanggang June 2017. At ihahayag po ito sa atin ng mga kilalang defender vloggers and supporters ng mahal nating presidente. At ang maghahayag po sa atin ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Hulyo 2016 ay walang iba kundi ang isa sa pinaka-pretty at isa sa pinaka-henyong defender vlogger ni President Duterte. Walang iba kundi si Madam MJ Kiambao Reyes. Magandang araw po mga kababayan. Ito po si MJ Kiambao Reyes. Samahan niyo po akong sariwain ang mga nagawa ng mahal na Pangulong Duterte sa kanyang unang buwan ng panunungkulan, Hulyo noong nakaraang taon. July 1, 2016, a day after President Rodrigo Duterte sworn in as the 16th President of the Philippines, he promised a relentless war on crime and corruption. He installed General Ronald Bato de la Rosa as the head of the Philippine National Police and promised zero tolerance for abuses committed by law enforcement agencies. He also assured the law enforcers of his protection. July 5, 2016, Duterte named 5 former and active PNP generals as drug lord cuddlers, and he ordered them investigated. The active officers were also relieved of their posts. July 6, 2016. In line with the President's thrust, the Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano literally ended the boundaries between the government and the citizens by hammering the driveway gates of DAR in Quezon City. July 21, 2016, in line with President Duterte's order to the Philippine National Police to intensify the war against illegal drugs, Special Action Force took over the New Bilibid prison in Muntinlupa to crack drug trade in the National Penitentiary. July 18, 2016, President Duterte vowed to triple the Philippine Olympians' allowance. Also in July, President Duterte visited the 104th Army Brigade headquarters in Isabela City, Basilan, and Navarro in Zamboanga City. In July 23, 2016, barely 3 weeks in office, President Duterte signed the historic Executive Order on Freedom of Information. July 25, 2016, President Duterte delivered his first State of the Nation address. Those were just some of the milestones of Duterte's first month in office. Muli, maraming salamat mahal na Pangulo at mabuhay ang lahat ng makabayang Pilipino saan mang dako kayo ngayon ng mundo. Maraming salamat, Madam MJ. At ang maghahayag naman po sa atin ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Agosto ay walang iba kundi ang pinaka-sexy at pinaka-talented na naging PCOO, Assistant Secretary, sa balat ng lupa. Walang iba kundi si Madam Asek Margox Mocha Huson. August 1, 2016, 3-day standard processing time are implemented in the STCW office. August 1, 2016, 911 National Emergency Hotline launched nationwide. August 2, 2016, President Duterte sets aside 500 million pesos for Soldiers' New Hospital. August 4, 2016, President Duterte expands 4 Ps to give a sack of rice to poor families. August 7, 2016,
President Duterte names politicians, judges, cops allegedly into illegal drugs. August 14, 2016, 31% decrease in index crimes in July 2016 and 11,800 compared to 17,105 in July 2015. August 14, 2016, crime rate down by 49%. August 15, 2016, OWA launches one-stop service center for OFWs nationwide. Here is the complete list of one-stop service center for OFWs nationwide. Mana Mall in San Fernando City, La Union. City Tourism Office, Tugigaraw City, Cagayan. Baguio Convention Center, Baguio City. Clark Freeport Zone, Pampanga. OWA Regional Office 4A, Calamba City. Robinson's Place, Puerto Princesa, Palawan. Pacific Mall, Legazpi City, Albay. SM City, Cebu City, Cebu. Robinson's Place, Iloilo City, Iloilo. Robinson's Place, Bacolod City, Negros Occidental. Dole Regional Office 8, Tacloban City, Leyte. Goodwill Center, Zamboanga City. OWA Regional Office number 10, Cagayan de Oro City. Butuan City Hall Complex, Butuan City. New City Hall, Coronadal City. August 22, 2016, peace talks with CPP, NPA, NDF. August 25, 2016, distribution of land to Hacienda Luisita farmers. August 30, 2016, 5.4 billion worth of drugs seized in 2 months of Duterte administration, according to PIDEA. Maraming salamat kay Madam Asek Mocausong. At ang maghahayag naman po sa atin ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Setyembre ay walang iba kundi ang isa sa founder ng totoong UK DBS at isa po sa mga bagong bayani na OFW from UK. Walang iba kundi si Madam Mo Wicks. Kumusta po mga kababayan ko po sa Pilipinas po at sa iba't iba pong panig ng daigdig na patuloy pong nagmamahal at sumusuporta po sa ating mahal na Pangulong Duterte. Mowix po mula po sa United Kingdom. Nahandito po ako ngayon para po ilahad po sa inyo ang mga kaganapan noong nakaraang taong buwan ng Setyembre. On September 2, 2016, due to the Davao City night market bombing, our President declared state of lawless violence. Hence the reason as well why his official visit in Brunei was cancelled for September 4th and 5th. On September 5 and 6, our President makes his debut in the international stage during the 28th and the 29th ASEAN Summit in Laos. He also accepts the Philippine chairmanship of the ASEAN meeting for 2017. On September 15, our OFWs are exempted from paying travel taxes and POEA fees, which is really good news for all the OFWs around the world. On September 26, our President met with the peace negotiating panels of the government of the Philippine Communist Party of the Philippines, or the CPP, the New People's Army, or the NPA, and the National Democratic Front of the Philippines, or the NDFP in Malacanang. Yan po yung patunay na ang ating Pangulo po talaga ay hangad po ang kapayapaan po sa bawat isa po. Kaya po, hinihingi ko po sa inyo mga kababayan ko na patuloy po nating suportahan at mahalin po ang ating Pangulo para po sa kanyang mga plataforma po sa ikagaganda at ikauunlad po ng ating bayan. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay po ang ating Pangulo. Maraming salamat, Madam Mo. At ang maghahayag naman po sa atin ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Oktubre ay walang iba kundi ang isa sa pinakamatapang na female vlogger at isa sa mga numero 1 tirador sa mga basurang dilawan sa gobyerno. Isa rin po sa mga bagong bayani na OFW from Los Angeles, California, walang iba kundi si Madam Maharlika. Mabuhay! Ako po si Maharlika. Mula po dito sa Los Angeles, California, binabati ko po ang lahat ng mga Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at syempre po sa ating mga bagong bayani na OFW sa ang sulok man sa mundo. Mabuhay po muli kayong lahat. Ngayon po, balikan po natin
ang nakaraang taon kung ano po ba ang nagawa ng Pangulong Duterte at ng kanyang administrasyon. So unahin po natin noong September 26, 2016, nilagdaan po ng Pangulong Duterte ang Executive Order Number 3, increasing the rates of combat duty pay and combat incentive pay of the Armed Forces of the Philippines and extending the same allowances to the uniformed personnel of the Philippine National Police. So ito po Executive Order Number 3 na ito ay pinakita ng ating mahal na Pangulo kung paano niya inalagaan o inaaruga ang ating mga kapulisan at mga kasundaluhan sa pamamagitan ng pagtaas o pagbigay ng mas magandang benepisyo at allowances buwan-buwan sa ating mga tagapagtanggol at tagapagligtas na itinataya po ang kanilang buhay sa pang-araw-araw na pakikipaglaban sa mga masasamang elemento at sa terorismo at sa gustong magpabagsak ng ating gobyerno. So isa po lamang yan. Ang sumunod po ay ang Executive Order Number 4, providing for the establishment and support of drug abuse treatment and rehabilitation centers throughout the Philippines. Ito po ay nilagdaan noong October 11, 2016. So alam naman po natin na noong umupo ang Pangulong Duterte ay libo-libo po nating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, na sumuko at gustong magparehab dahil sila po ay lugmok o lulong sa masamang droga. Noong October 11 din po ng 2016, ang Executive Number 5 ay nilagdaan din ng Pangulo, approving and adopting the 25-year long-term vision entitled Ambisyon Natin 2040 as Guide for Development Planning. Ito pong executive order na ito ay vision ng Duterte administration na pagdating ng 2040 po ay sana po wala na po mga Pilipino na kumakain ng pagbag na mga tira-tira na kumukuha doon sa mga tira-tirang restaurant na gusto pong ipakain. Gusto pa nga pong isabatas yan ng mga salot na dilawan. So sana po sa pamamagitan na executive order na to, matupad po na pagdating ng 2040, ang mga Pilipino ay may mga kanya-kanya na pong pinagkikitaan at hindi na po naghihirap. So noong October 14 naman po, ang Executive Order Number 6 ay nilagdaan ng Pangulo, institutionalizing the Citizens Complaint Hotline and establishing the 8888. Alam naman po natin na 30 years ago, 30 taon po tayo na nakikita natin ang mga talamak at mga tiwaling, mga politiko, mga government officials dyan sa ating bayan. So ito po ay inaprobahan ng Pangulo na para po tayo mga Pilipino, pag may nakita po tayo mga siraulong mga government officials na namantala sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa, i-dial po lamang ang 8888. At noong October 14 pa rin po ay nilagdaan ang Executive Order Number 7, amending the Executive Order Number 43 entitled Pursuing Our Social Contract with the Filipino People through the organization of the Cabinet Clusters to designate the Department of National Defense Secretary as the chairperson of the security. So ito po ay naglalayon para protektahan ang ating national territory at mga boundaries. Okay, ito din po ay para makamta natin ang kapayapaan sa ating bayan at para ma-ensure natin ang ating mga kababayan, ang ating mga OFW, like yung mga pang-aapi sa mga OFW, so nakapanood po dito. So sumunod po dyan ay ang institutionalizing an efficient and impartial justice system that delivers equal justice to the rich and poor. Okay, para po magkaroon ng pantay-pantay na batas sa ating bayan, hindi lang po applicable sa mahirap o sa mayaman. So ito mga Executive Number 7 na ito para ipatupad ang equal rights nating mga Pilipino. At ang panghuli po ay protektahan din ang ating, human rights, ang karapatan ng ating kapwa. Kaya po hindi totoo na ang Pangulong Duterte ay human rights violator dahil nilagdaan po niya ang Executive Number 7 para protektahan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. At noong October 18 to 21 po, ang Pangulong Duterte ay lumipad ng China para magipag-meeting sa kanilang presidente na si Xi Jinping
At ang Pangulong Duterte po ay nag-uwi lang naman ng $24 billion na investment mula sa China. So again, yun lang mga ka-DDS, mga kababayan. Kaya po dapat po wag nating kalimutan ang mga magandang nagawa ng ating Pangulong Duterte at Duterte administration. So mabuhay po kayo uli lahat. Tuloy po ang laban para sa mahal na inang bayan. Mabuhay po. Maraming salamat po kay Madam Maharlika. At ang maghahayag naman po ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Nobyembre ay walang iba kundi ang founder ng Solid President Duterte Group sa social media. At isa rin po sa mga bagong bayani na OFW from Kuwait, walang iba kundi si Madam Robelyn Hilario Birao. Hello po mga ka-DDS, diehard Duterte supporters. Ako po si Robelyn Birao, taga Bacolod City at isang OFW dito sa Kuwait at founder din po ako ng Solid President Duterte Group on Facebook. Andito po ako to represent the achievements of our President noong November 2016. November 7, 2016, President Duterte signs executive orders for new Bangsamoro Transition Commission. At alam naman po natin lahat na ang gusto ng Presidente ay ang kapayapaan sa Mindanao. November 9, pinaninindigan ni President Duterte ang kanyang pangako na ipalibing sa libingin ng mga bayani si former President Ferdinand Marcos. At yun nga po, November 18 ay nailibing na sa libingan ng mga bayani si former President Marcos. Next, November 26, babasahin ko po During the San Beda College of Law Alumni Homecoming, President Duterte mentions a new narco list with 5,000 public officials allegedly behind the illegal drug trade. 2 days later, November 28, 2016, President Duterte shows his audience in Malacanang a 10-cm thick pile of documents containing the validated list of about 5,000 public officials allegedly behind the illegal drug trade. He says most of those benefiting from the illicit business are village officials who are earning easy money, a reason why he acceded to the postponement of the barangay elections. Yun nga, na-postpone yung barangay elections. November 29, 2016, Duterte administration sets up 1 billion pesos fund to kill 5-6, which is money lending system in the country. At noong November 29, 2016, President Duterte inaugurates the Mega Drug Rehabilitation Center sa Nueva Ecija. Yan po mga ka-DDS ang nagawa ng ating mahal na Presidente Duterte noong November 2016. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat kay Madam Ruby. At ang susunod naman po na maghahayag ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Disyembre ay walang iba kundi ang isa sa pinakasikat na vlogger defender ni President Duterte. Walang iba kundi si Madam Ma'am Shees. Magandang gabi mga Mamshis! Kumusta po kayong lahat dyan? Alam niyo po ba, noong December 6, 2016 ay naglaan ng ating Pangulo ng 2 billion pesos na budget mula sa kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR para sa libreng gamot na ipamamahagi ng Department of Health. Gayon din, noong December 22, 2016 ay pinirmahan ng Pangulo ang 2017 budget na umabot ng 3.35 trillion pesos, which is 11.6% na mas mataas kaysa sa 2016 budget. Kasama dito ang budget para sa libreng edukasyon ng mga estudyanteng Pilipino. Salamat! Maraming salamat kay Madam Ma'am Shees. At karagdagan po sa mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Disyembre, December 11, tax-free na po ang mga balikbayan box up to 150,000 pesos. And December 25, dinalang ni President Duterte ang 16 na sugatan sa naganap na pagbomba sa isang simbahan sa Midsayap, North Cotabato. Sinagot ni President Duterte ang gastusin at medisina ng mga nabiktima. At sa mga araw din po na yon, binisita at binigyan ni President Duterte ng regalo ang mga cancer patients sa Southern Philippines Medical Center. At noong December 27, 100 milyong pisong halaga ng kagamitan at cash ang pinangako magagamit ng mga magsasaka sa Catanduanes at Camarines Sur. At ang maghahayag naman po ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Enero ay walang iba kundi ang isa rin sa pinakasikat na vlogger defender ni President Duterte. Walang iba kundi si Sir Rocky Gonzales. Kamusta? Ako po si Rocky Gonzales. I am a pro-democracy, pro-Philippines, and pro-Duterte blogger and activist. Allow me to remind you sa lahat-lahat ng magagandang nagawa ni Pangulong Duterte noong January 2017. Una, noong January 6,
during his tour of a Russian warship that was docked in Manila. Dito po, President Duterte boldly made strides towards forging a stronger tie with Russia, kung saan he welcomed further visits from other Russian warships, and he expressed his hope na pwede po natin maging potential ally and protector ang Russia. Ang pangalawa naman po ay nangyari noong January 9. Dito po, ipinatupad ang Executive Order number 12. Ito po ay ang naggarantya na may access to free contraceptives ang 6 million women. Opo, ito po ay strict implementation ng RH Bill. At ang panghuli ay nangyari po noong January 10. Ito naman po ay ang across-the-board increase ng SSS benefit ng mga retirees. Nadagdagan po ng 1,000 pesos ngayong 2017 ang matatanggap ng mga SSS retirees. At inaasahan po niya na by 2019 or at the latest 2022, madadagdagan po ng another 1,000 pesos. Ito po sa kanyang pananaw ay ang pagpapatupad ng kanyang social contract with the Filipino people. Ayan po. Ito po ang mga memorable Duterte moments noong January 2017. Salamat, Sir Rocky. At ang susunod naman po na mag-aahayag ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan naman po ng Pebrero ay walang iba kundi ang isa sa pinakamasipag, matalino at isa rin sa mga bagong bayani na OFW from Australia. Walang iba kundi si Sir Rado Gatchalian. Hello po mga kabayan, ako po ang inyong kasama si Rado Gatchalian ng April 30 for Duterte Global Movement ng Sydney, Australia. Ako rin po ang inyong Duterte correspondent for Australia at kasama rin po ang Duterte Advocacy. So mga kabayan, ilalahad ko po sa inyo ang mga achievement ng ating Pangulo sa buwan ng Pebrero. So noong ikalawa ng Pebrero, our President ordered intense fight versus illegal gambling. So ang ating Pangulo, pinirmahan po ang executive order which ordered the PNP, NBI, DOJ, DILG, and Department of Information and Communications Technology to intensify the fight against the illegal gambling. And noong February 3 naman po, our President launched free irrigation for farmers. Noong February 10, pinasara po ang 23 mining companies with violation. Noong February 12 po, nag-allocate ang ating Pangulo ng 2 billion pesos para sa mga earthquake victims sa Surigao del Norte. At noong February 23 naman, napakulong ang drug queen ng New Bilibid Prison, walang iba kundi si Laila de Lima. Isang patunay na kahit isang senador ay kaya na rin pong ipakulong. At noong February 25 po, sinabayan ng mga Duterte supporters around the world o ang United DDS Global sa pagdiwang ng anibersaryo ng EDSA People Power. Subalit tayong mga Duterte supporters ay nagkaroon ng February 25 Global Rally pangtapat sa mga dilawan. At gaya ng nabalita, nilangaw po ang rally ng mga dilawan sa EDSA. At nagagalak ko po na maging ang aking grupong kinaaniban sa Sydney, Australia ay naging bahagi ng global event na to. So mga kabayan, ito lang po ang ilan sa mga achievements ng ating Pangulo. Tunay nga pong damang-dama ang pagbabago dito sa Pilipinas. Maraming salamat po at patuloy nating suportahan ang ating Pangulo sa mga susunod pang taon. Magkaisa po tayong lahat at ipagdasal natin ang ating Pangulo, ipagdasal natin ang bansang Pilipinas. Buhay po tayong lahat. God bless the Philippines. Maraming salamat, Sir Rads. At ang mag-ahayag naman po ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Marso ay walang iba kundi ang isa sa pinakamatapang at pinakaastig na vlogger defender ni President Duterte. Walang iba kundi si Sir Nino Barzaga. Sa lahat po ng solid Duterte, alam niyo ba ang ginawa ng ating Pangulong Duterte? President Duterte signed the Paris Agreement of Climate Change, respecting greenhouse gas emission, putting the big step closer to the ratification of the country. March 4, 2017, no travel tax, terminal fees, OFW, nang sabihan ni Labor Secretary Sylvester David Duterte ang lahat ng mga airline company na itigil na ang pagkukolekta ng travel tax at terminal fees sa mga OFW. Patunay lamang na to na pinapalagahan talaga ng Duterte administration ng mga OFW. Kaya maraming salamat, Mr. President. March 8, nagbigay ng 100 million pesos si President Duterte para sa pakinabangan ng mga pasyente ng Philippine General Hospital sa Manila. Over ni President Duterte ang cheque kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi habang
ang kasalukuyan may meeting sa Malacanang ng mga araw na yon. March 19 to 22, President Duterte rounds up his introductory visit to an Asian region by the visiting Myanmar and Thailand. March 25, 2017, ayon sa survey ng Pulse Asia from December 6 to December 11, 2016, kumpara noong nakarang taon, 82% ng mga residente ng Kamaynilaan ang nakakadama na ligtas sila dahil sa kampanya ng Duterte administration laban sa illegal na droga. Ayan po si Pangulong Duterte, hindi lang puro salita, bagkus may gawa. Iyan ang Pangulo ko, may sariling bayan, may sariling desisyon. Saan ka pa? Maraming salamat, Sir Nino. At ang susunod naman po na maghahayag ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Abril ay walang iba kundi isa rin sa mga pinakamatapang at pinakaastig sa mga defender vlogger din ni President Duterte. Walang iba kundi si Sir Rafi Gutierrez. Magandang gabi po sa inyo lahat. This is Rafi Gutierrez and nagpapasalamat ako kay Mr. Rio na ako po ang magbibigay ng information kung ano po ang achievements ng mahal nating Pangulo sa buwan ng April 2017. So ako po ay natutuwa dahil napakaganda po nung achievements ng ating mahal na Pangulo Duterte noong April kasi noong April 10 to 16 po, binisita po ng ating mahal na Pangulo ang tatlong Middle Eastern countries, Saudi Arabia, Bahrain at saka Qatar, kung saan pinursu niya yung efforts para lalong lumakas at mabigyan ng proteksyon ang welfare ng halos 1 milyong Pilipino na nagtatrabaho po sa mga bahagi na yon ng Middle East. So isang napakagandang achievement po yan dahil alam naman po natin ang ating mga OFW, kayo po ang mga bayani ng ating bayan dahil talaga po kayo ang patuloy na nagsustento at bumubuhay na ating economy. So magandang balita na po yon, pero meron pa pong mas maganda pong balita na noong April 20 naman, nagsimula na po ang pag-repatriate ng 19,000 na mga OFW from the Middle East. So para naman sa mga kababayan natin sa Middle East na namimiss na nila yung mga families nila at yung mga iba nandun na nagkaroon na ng problema doon sa kanilang kalagayan sa trabaho, gumawa na po ng mga hakbang ang ating pamahalaan para makauwi na po yung mga OFWs na nangangailangan ng tulong makauwi. So napakaganda po nito kasi alam naman natin lahat na mahirap din ang napakahirap na mahiwalay sa ating mga mahal sa buhay. So talagang maganda itong ginagawa ng Duterte administration na tulungan talaga makauwi ang ating mga OFWs. Yung pangatlo po at yung isang ako talaga personal pride ko na sabihin, yung achievement ni President Duterte winning Time Magazine 2017 Most Influential Poll. So lumabas rin ito noong April. So imagine, 'di ba, sa dami ng mga sikat, sa dami ng mga sobrang kilala sa ating mundo na mga tanyag na tao, si President Duterte po ang lumabas na top ranking sa poll po ng Time Magazine. And nakasabay niya dyan si Mark Zuckerberg ng Facebook, pati si Bill Gates nandyan. So imagine, mas nanguna pa po ang ating mahal na Pangulo doon sa Time Magazine survey. Si President Duterte, siya yung nag-host ng Asian Summit, Leadership Summit noong April 28. So doon sa pagkakataon na ito, si President Duterte ang nanguna sa pagiging host ng mga leaders ng Asian Summit na to kung saan nila pinag-uusapan ang mga economic measures para mapaunlad yung mga iba't ibang bansa na sakop sa rehiyon na ito ng mga ASEAN. So yun lang po. President Duterte, ipagpatuloy po nyo ang napakaganda po nyong ginagawa para sa ating bayan. Marami pong sumusuporta sa inyo na mga Pilipino and we really appreciate your leadership and your greatness as a President of the Philippines. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much and mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat, Sir Rafi. At ang maghahayag naman po ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Mayo ay walang iba kundi ang isa sa pinakamatalino, isa rin po sa pinakasikat, at isa po sa mga magandang lalaking vlogger defender ni President Duterte. Walang iba kundi si Attorney Bruce Rivera. Magandang araw po mga kababayan.
Ako po si Attorney Bruce Rivera at pag-uusapan po natin ang mga achievements ni President Duterte sa buwan ng Mayo 2017. May 16, 2017 ay pinirmahan ni President Duterte ang Executive Order No. 25 na nagpapalit ng pangalan ng Benham Rice to Philippine Rice. On that same day, President Duterte also signed Executive Order No. 26, which sets the standards for the designation of smoking areas and, of course, prohibits minors from using, selling, and buying cigarette and tobacco products. It also prohibits the sale and, of course, the distribution of tobacco and cigarette in areas frequented by minors. Noong May 22, 2017, si President Rodrigo Roa Duterte ay pumunta sa Russia sa kanyang official state visit. Pero naantala po ito dahil umatake ang Maute sa Marawi City. Kaya noong 23rd of May 2017, the President of the Republic of the Philippines issued Proclamation No. 216, placing the entire island of Mindanao under martial law for 60 days. Ito po ang achievements, o ito po ang nangyari at mga milestones ni President Duterte for May 2017. Maraming salamat, Sir Bruce. At ang maghahayag naman po ng mga nagawa ni President Duterte sa buwan ng Hulyo 2017 ay walang iba kundi ang pinakakwela at isa rin sa pinakamagandang lalaking vlogger defender ni President Duterte, walang iba kundi si Sir Andrew Olivar. Hi! I so love it! I'm Andrew Olivar at ako po ay magbabalita po kung ano po ang accomplishment ng ating pinakamamahal na Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte sa buwan ng Hunyo. Ayan, June po kung hindi niyo alam ang English po ng Hunyo. Ayan po, ito po madami po talagang mga accomplishments, ladies and gentlemen. Why do I say so? Noong June 17 po, no human rights abuses reported under Mindanao martial law. Wala pong abuses. Yung sinasabi po ng mga kompo, ng mga dilawan po na para mauulit na naman po yung mga pag-aabuso na nangyari dati. Para, wala po. Tapos, nung Hunyo 20, nang humingi ng paumanhin si President Duterte dahil sa pagdeklara niya ng martial law. Humingi siya ng kwan, wow, galing na. Tapos sabi niya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ideklara ito para ubusin ang mga teroristang grupong Maute. Pinangako niya na muling ibabalik ang dating ganda ng Marawi City. Ayan, pagkatapos na ang kaguluhan sa lalawigang iyon. At ito rin yung araw kung saan pinirmahan ni President Duterte ang Executive Order 28, regulating firecracker use. So, tignan ninyo, di ba napakabuti talaga ng ating Pangulo, napaka-caring talaga na, tignan ninyo na parang ayaw talaga nasasaktan talaga tayo. Since tayo, di ba nagpapaputok tayo, parate, di ba Lenny? Nagpapaputok. So, yun nga, na parang talagang ayaw niya na may masaktan sa atin, maputulan tayo ng kamay, magamit natin para makapagtrabaho pa rin tayo. So, approve na approve talaga, accomplish! Yes! Yan. Tapos noong June 27, 2017, President Duterte allocates 20 billion for Bangon Marawi program na parang bakla 1 billion pa lang, di ba, na parang ay naku, mabubuhay nga niya ang buong Pilipinas, bakla na parang 20 billion talaga, gustong gusto niya talaga. So accomplish talaga yun na parang meron, kahit may kaguluhan, meron siyang binigay na hope para sa Marawi City, di ba? Yan ang accomplishment niya, magbigay siya ng hope sa mga taga Marawi City. Kaya pinayagan siyang magkaroon ng martial law. Kaya ikaw, Pangulong Rodrigo Duterte, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga accomplishments, sa inyo pong, alam ko pong, sinasabihan po kami ng mga trolls kami, pero nabayaran, ganyan. Pero opo, totoo po yun. Yung mga bayad nyo po sa amin dahil po sa mga accomplishments ninyo. Kaya kami po ay nagiging masaya, nagiging maganda po ang buhay namin. Hindi namin kailangan ng pera, pero kailangan namin ng accomplishment ng isang matinong presidente. Kaya ilalaban natin to. Susuportahan ka namin, Pangulong Duterte. Nagpapasalamat kami. Tayo sama-sama mga Pilipino. Dapat magsama-sama tayo. Mag-peace. Yes, peace mode, diba? So, nga na naman sila. Bye-bye! So, bye-bye na po. Ako po si Drew Olivar. Ayan po, nagpapaalam. Ako po ang pambansang Payhor. At
Sige na. No, go. Maraming salamat Sir Andrew. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga Defender vlogger na naghayag sa atin ng mga nagawa ni President Duterte sa kanyang panunungkulan bilang presidente noong nakaraang taon. So sa unang pagkakataon, nagsama-sama ang mga Defender vloggers ni President Duterte. Pero di pa po kami kumpleto. Kulang pa kami. Sana po dumating po yung araw na magkaisa kami lahat. At alam nyo ba na isa rin to sa mga sampal? Teka. Ulitin natin. Take 2. At alam nyo ba na isa rin to sa mga suntok sa mga pagmumukha ng mga basura sa gobyerno? Dahil meron mga taong voluntaryong inaalay ang libre nilang serbisyo para lang ipagtanggol ang mahal na Pangulo at ang ating bayan. Di pa ito ang huli na mag-fusion kami. We're just getting started. At hanggat may mga basura sa gobyerno, hindi kami titigil sa pakikipaglaban sa mga garbage detector na media na pilit pinabaluktot ang katotohanan para linlangin ang taong bayan. Pero hindi lang ho kami. Dahil kabilang kami sa milyong-milyong makabayang binabayaran ni President Duterte ng pag-asa, pagmamahal, at tapat na serbisyo sa bayan at sa taong bayan. Sa mga naka-free data sa last video ko na nagalit, yun ho yung binabayad sa atin na sinabi ko sa video na yun. Kaya next time, bago magkomento ng masama, panoorin niyo po muna yung video ng buo. Okay ba? Kayo ayaw ng suspense, no? At sinusukuan po namin si President Duterte ng pagtitiwala, pagmamahal, at panalangin na sana matupad na ang tunay na pagbabagong inaasam-asam natin. So paano guys? Kita-kits sa mga next video ha?